Hindi ako pwede kaya. May gagawin kami sa church and kailangan nila ako. Ay nako, saglit lang naman tsaka umuwi din tayo agad. Pas talaga ako. What's the purpose of religion anyway? Tao lang naman ang gumawa niyan. In some aspects, ito yung mga sinabi mo. Pero you and I both know na it goes deeper than that, Larry. What I have said is concrete, Gab. At alam mo na mas tama ako. Hindi. Oo. Hindi. Oo. Kuya, can you describe religion in one word? Opulent. Amen. Faith po. Faith. Hope. Saving. Diverse. Hi, my name is Gabriel Marquez. I'm Clary Libunao. And I'm Masaki Joyorlana. And in this video, we are going to shed a brighter light on our understanding of what's the purpose of religion in our society. Why? Because this topic has been a topic of many misconceptions and false truths. We want this video to be a beacon that will help even a small fraction of all of us to have a better understanding. Agree ka ba sa sinabi ni Gab? Ako? Oo naman. Kasi aminin na rin naman kasi natin na kahit nasa religious countries tayo ngayon, number 26 tayo actually sa ranking, hindi na rin natin maiaalis na may mga tumataas na bilang ng mga non-believers na kung saan tinitingnan nila yung sarili nila superior to other believers na kesyo ang religion daw ay minamanipula lang yung mga tao, puro false truths lang, illogical daw yung mga basis nila. Ang totoo niyan, nagiging bulag sila sa significance and sa napakalaking functions ng religion sa society. Religion, na which I believe, Well, sa tingin mo, masasagot ba yung mga tanong na yun sa vlog natin? sana, kasi mag-i-interview tayo ng mga tao na sa tingin natin ay mas malalim ang explanation na maipapahayag nila sa tanong natin na what's the purpose of religion in our society. Siyempre, Little background lang sa napili naming interviewin. Si Father Ferrer ay isang priest sa Catholic Church at si Sir Escobedo ay currently teaching sa university namin na nagtuturo ng mga Paul VI subjects. Tinanong namin sila not directly na, what's the purpose of religion? finally, tayo po ay nasa last part na ng ating vlog na kung saan kasalukuyan po namin nire-review yung mga videos with the people we interviewed. Ang gusto lang sana namin ma-discuss ang religion in different lenses. Lalo na sa history and philosophy, no? Kasi alam naman natin na may iba't iba silang way to answer the question. But despite of that, we will make sure na yung discussion namin ay extensive as we discuss the interviews. Ano nga ba ang function ng religion? Una, social cohesion. Di ba nabanggit na ni Sir Chrismar ang functionalism? Oh, pero kasi napakalawak ng theory na yon na marami tayong views na mai-input under doon. Sa palagay ko kaya social cohesion kasi kailangan ng mga tao ng collective actions na magbubunga ng shared beliefs para magkaroon sila ng unity. Actually, yun din yung sinabi talaga ni Sir Chris Marr na kailangan talaga natin ng mga ganitong institution to become stable. And tinanong ko din si Father Ferrer na about sa diversity of belief system at ito yung naging sagot niya. In an ideal world na para magkaroon ng pagkakaisa, hindi kailangan maging pare-parehas yung belief system. Kasi pwede at posible na magkaroon ng unity, ng pag-unlad, ng pagkakaisa, kahit na may pagkakaiba-iba. Ang mahalaga, yung mga pinahahalagahan natin, no, na eternal truths, no, ay kinikilala ng bawat isa at doon tayo nagkakasundo. Second is yung parang under pa rin siya ng social cohesion. Religion guides society's civilization to development. Tulad nga nung sabi ni Father Ferrer na yung religion ay ginaid yung early civilizations para magkaroon sila ng baseline ng mga tama at mali nila. Yes. And next is, since nasabi mo na rin yan, religion creates the concept of social control that keeps people from doing bad. Dito na pumapasok yung morality Kung ano yung morally right, ano yung morally wrong, na tulad na nga lang sabi nila, hindi kasi kaya ng state or government to control people. Di ba tinanong natin kay Sir Chris Marr kung mag-exist ba yung society natin na walang religion tapos puro gobyerno lang? Yes, ang pagsagot niya ay hindi. Siguro kasi para kay Sir Chris Marr, dapat ang lipunan ay may kilalaning pinakamataas. Actually, yun yung pinaka-favorite ko sa lahat ng sagot niya. Kasi, totoo naman, kung ang mga political leaders lang din ang magsasabi kung ano yung tama at mali, later on, marirealize ng mga tao na, tao lang din naman sila, nagkakamali din sila. Sino sila para sabihin kung ano tama at mali?
Kaya kailangan talaga ng mga tao ng foundation, katulad ng Bible, na ito yung magiging primary book of law nila. No? Pero di ba sabi ni Sir Fishman, punishment makes people obedient? Yun naman yung pagkakatulad ng religion and state na kapag gumawa ka ng masama, may consequences or punishment. Ang pinagkaiba lang, ang government's power is relative to citizens lang daw. While sa religion kasi kailangan ng absolute power. Next is religion shapes Philippine politics. Kahit anong state naman. Diyan, tinanong natin kung ideal ba na naniniwala sa Diyos ang mga political leaders natin. Actually, nakakatulong yung religion sa pagkapanalo ng mga candidates, lalo na kapag ginagamit nila yung institution para sa pag-gain nila ng votes. Ang layo! Oo nga rin, di ba? Kasi may mga religions na nag-endorse ng politicians. Actually, pwede natin i-apply yung social conflict theory dyan eh. Kasi it's legitimizing the status quo. Na kung saan yung mga tao naniniwala sila kahit sila yung pinili ng Diyos. Kaya naniniwala ako kay Karl Marx na religion is a huge barrier for revolutionary change. Kasi yung mga tao, hindi rin naman sila nag-iisip para sa mga sarili nila eh. Ginagamit lang nila yung i-endorso ng simbahan. Next is new religions give life meaning. Actually, pwede rin natin insert dito yung symbols here. Since naitanong na rin natin kay Father yung material thing and representation such as yung clerical attire nila. Unang-una, kapag ka nakita ng mga tao at nakilala na yung isang lalaki na lumalakad kasama nila, naka-clerical, pasutana, alam nila pare. Makikilala nilang pare. So may mga pare na nagkukwento, no, talaga pag sa airport, kung minsan naka-clerical sila, then bigla may lalapit sa kanila, magkukwento, magbubuhos ng sama ng loob, magve-vent out. May ilan lalapit sa kanila, hihingi ng prayers, di ba, magkukumpisal. So salamat kasi naka-clerical yung pare, nakilala nila. Nagkaroon sila ng pagkakataon to have an encounter with God. Pwede natin i-apply yung symbolic interaction, di ba? Oo, kasi kahit na sabihin natin na human construct lang yung mga symbols and representation, through that kasi, it provides a way to demonstrate their faith and recognize their faith in others. Kaya siguro naniniwala ako na yung mga ganitong symbols, hindi siya dapat ginagamit ng mga ordinaryong tao just because gusto lang nila. Lalo na kung ang mga ito ay nagsiserve as identifier sa position sila or nagre-represent ng mga institution. Kasi magbibring yun ng confusion sa mga tao kung hindi natin yun i-reserve para lang talaga sa kanila. Next is nagsisilbing prophetic voice ng religion. Dito pwede natin pagsamahin yung sinabi ni Father at saka ni Sir Crispon. Sinabi ni Father na ang religion ay nagsisilbing boses ng mga mahihina para walang maiwan, walang maabuso at kung ano-ano pa. Dagdag pa ni Sir na may intervention kasing ginagawa ang mga religion sa law and policy making nila to ensure na walang nalalamangan at dapat makatarungan. Halimbawa na lang ni Sir na sumali sila sa People Power Revolution. And for our last takeaway, religion gives sense and purpose of life, to see their lives meaningful according to God's grand plan. Well, para sa akin, nagiging antidote siya for enemy and egoism. Kasi nalalas din ito yung mga suicide rate. And para kay Father, it aims to make people their love, valued, and of course, transform their lives. Maybe other people would think that religion is no longer be significant as it used to be because of science and rise of rationality. But always remember, as what we have discussed in this vlog, that religion is not just a product of society, but it also fulfills the functions for society. May iba't iba man tayong paniniwala or belief system, huwag sana natin gamitin na yun para magbukod-bukod. Gaya nga ng sabi ni Max Weber, we need to empathize other points of view to have a better sociological understanding. Doon po natapos ang aming video. Sana marami kayo napulot sa aming munting proyekto. Maraming salamat po.